Malamig na umaga. Sa ilalim ng tulay ng C5 Road patungong Santa Maria, naroon si Romel, isang kargador ng isda, nakatayo sa harap ng isang nakahigang bangkay. Mga ma'am, mga sir, pakiusap po. Lumayo muna kayo sa lugar. Ay, teka lang. Nako! Sino kaya yung kawawang yan? Parang kilala ko siya. Parang katawan ng tao! Ma'am, please, umalis muna kayo. Crime scene investigation po ito. Ay, nako, pulis! Dapat mabilis nyo tong masolve. Abay, delikado na pala rito sa amin, sir! Dumating si Romel, namumutla. Hindi pwede. Si Tomas yun ah. Sir, sandali. Mukhang may nalalaman ka. Wala po. Dumadaan lang. Oy, Romel! Bakit parang nakakita ka ng multo? Sir, kung may alam kayo, mas makabubuting magsalita na kayo. Sir, kilala ko po yung bangkay. Kanina ka pa namin napapansin. Alika, doon tayo sa gilid mag-usap. Sir, kasama ko po yan sa construction. Si Tomas po yan. Kailan mo huling nakasama si Tomas? Kahapon lang po. Sa site. Pero umaga pa yun. Ay, di ba nga, yung Tomas na yan, yung laging nasa taguan ng mga kobrador. Ma'am, pakiusap po. Sir, kailangan namin ng statement para sa presinto. Sir, hindi po pwede. Natatakot po ako. Bakit ka natatakot? May nananakot ba sa'yo? Sir, yung tiyan niya, wala na pong lamang loob. Ganyan din po yung nangyari kay Mario nung nakaraang buwan. Teka, connected ba ito sa kaso ni Mario? Sir, may alam po ako. Pero, hindi po dito. Naku, may serial killer na ba dito sa Santa Maria? Ma'am, halika na sa presinto. Mas ligtas doon. Doon tayo mag-usap. Sige po. Pero sir, proteksyonan niyo po ako. Control. Requesting backup. May witness po tayo. Priority. Naku, grabe na talaga rito sa Santa Maria. Dapat mag-iingat na tayo. Tara na. May dumating ng mobil. Panginoon, patawad po. Hindi na po ako dapat umalis kahapon. Naku, buti na lang. Nagsalita yung si Romel. Sana mahuli na may gawa nito, hindi ba? Sige. Wala po tayong makikita rito. Kaya umuwi na po kayo. Ay, naku, tara na. Wala na, tapos na. Uwi na tayo. Hoga, pakabisit naman. Sino kayong walang awang pumatay dyan? Sa unahan lang ng pinangyarihan ng krimen, nakita ni Romel ang magandang babaeng nagtitinda ng hipon sa palengke. Binubuhat nito ang mabigat na basket ng hipon. Nagmamadali siyang lumapit para mag-alok ng tulong. Si Teresa. Napansin niyang nahihirapan na hawakan ni Teresa ang basket na nasa kanyang tungkod. Teresa, teka lang. Tulungan na kita. Romel, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Mabigat yung dala mo. Akin na. Hindi na. May tricycle nang naghihintay sa akin sa kanto. Si Mang Ben, regular ko na yun. Sigurado ka? Pwede naman kitang samahan. Okay lang talaga. Sanay na ako. Romel, bakit tahimik ka? May problema ba? Wala. Ingat ka na lang. Isinuot ni Teresa ang kanyang sunglass. Salamat sa alok mo. Mabuti kang tao, Romel. Sige, una na ako. Sige, ingat ka Teresa. Sumakay si Teresa sa nakaabang na tricycle. Ang ganda niya talaga. Hindi mo aakalaing bulag. Pero mas maganda siya sa loob. Sa puso. Kawawa naman siya. Kahit na bulag, patuloy na nagsisikap na mabuhay at nagsasariling sikap para mabuhay siya sa magulong mundong ito.
Sa palengke, pagkatapos ng pagbabaggage boy ni Romel, tumatambay ito sa tindahan ni Teresa. At lihim na pinagmamasdan ang babae. Sa palengke ng Santa Maria, malapit sa isang madilim na iskinita, nakatayo si Teresa sa kanyang pwesto. Inaayos ang mga hipon sa basket. Hoy miss, magkano ba yung hipon mo? 300 po kada kilo, sir. Mukhang masarap yung hipon mo ah. Sariwa pa ba yan? Opo, sir. Kakukuha lang po nito kanina. Parang ikaw din. Mukhang sariwa ka rin ah. Patingin nga ng hipon mo. Sir, pakibitawan po ako. Hindi po ako komportable. Bakit naman? Gusto ko lang namang tikman yung hipon mo eh. Habang nakatingin sa katawan ni Teresa, biglang may malakas na boses mula sa likod. Bitawan mo siya! Mabilis na lumapit si Romel. Hinawakan ng kamay ng lalaki at pilit na tinatanggal sa braso ni Teresa. Hoy! Ano bang problema mo? Ikaw! Anong problema mo? Bakit mo binabastos si Teresa? Romel, okay lang ako. Sus! Boyfriend mo? Hindi ka naman niya nakikita. Kung magpapaganda ka, bulag ka nga, di ba? Ibuisit ka pala eh! Romel, tama na. Hindi naman worth it. Uy! Pinipigilan ka ng bulag mong girlfriend. Hay nako! Sayang! Masarap pa naman yan. Hindi na napigilan ni Romel. Sinuntok nito ang lalaki at natumbay ito. Romel, anong nangyari? Teresa, ayos ka lang? Hindi ka niya nasaktan? Buisit ka! Hindi mo alam kung sino ako! Makikita mo! Pagsisisihan mo to! Romel, salamat pero delikado yun. Teresa, hindi kita pababayaan. Pero kailangan mong umalis dito. Delikado. May nangyari. Hindi ko pa masabi pero... Romel, anong ibig mong sabihin? Teresa, yung lalaking yun, may tattoo siyang ahas sa leeg. Pareha silang natahimik. Alam ni Romel ang ibig sabihin nito. Romel, natatakot ako. Halika, ihahatid kita sa presinto. Hindi ka pwedeng manatili rito. Delikado na. Kinuha ni Romel ang basket ng hipon at inalalayan si Teresa papalayo sa iskinita. Si Romel may lihim na pagtingin sa dalaga. Kahit na ito'y bulag, ay nagkaroon ng pagkakataong maipakita ang pagmamalasakit nito sa babae sa pamamagitan ng pagtatanggol nito sa babae sa lalaking nambasto sa kanya sa palengke. Sa isang park, malapit sa simbahan ng Santa Maria, tahimik ang paligid maliban sa mga ibon at hangin na dumadampi sa mga dahon. Romel, ano ba? Bakit mo ko dinala rito? Teresa, pakiusap. Sandali lang. Paano ang mga hipon ko? May pambayad ako kay Aling Linda sa supplier. Hindi pwedeng masira to. Sige, dito muna tayo. Mas ligtas dito. Ligtas? Anong ligtas? Sa bastos na lalaking yon? Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang siya basta delikado. Ano bang hindi ko naiintindihan? Bigla mo na lang akong hinila palayo. Binuhat mo pa tong basket ko. Yung tattoo niya sa leeg. Ahas. Ano naman? May pinatay sila. Kahapon lang. Ano? Si Tomas. Yung kasamaan ko sa construction. Pinatay nila. Kinuha pa nilang lamang loob. Diyos ko. Kaya ayokong iwan ka dun. Yung lalaking bastos. Kasama nila yun. Sindikato ng droga. Pero yung mga hipon ko. Ako nang bibili ng lahat.
Magkano ba? Hindi ganun kadali yun. Hindi ko naman kailangan ng awa mo. Hindi ito awa, Teresa. Ano? Bakit mo to ginagawa? Kasi mahalaga ka sa akin. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa dalawa. Simula nung nabulag ako, ayoko nang umasa sa iba. Ayokong isipin ng mga tao na kawawa ako. Hindi ako naaawa sa'yo, Teresa. Hinangaan pa nga kita eh. Kaya mong mangalakal mag-isa. Kaya mong lumaban. Pero ngayon, hayaan mo naman akong protektahan ka. Bakit, Romel? Bakit gusto mong protektahan ng isang bulag na kagaya ko? Kasi nakikita kita, Teresa. Hindi lang yung kagandahan mo, kundi yung tapang mo, yung puso mo. Biglang may pumutok na baril sa hindi kalayuan. Tara na, kailangan na nating pumunta sa presinto. Natatakot ako, Romel. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Tumayo silang dalawa at dahan-dahang naglakad palayo sa park. Romel, yung mga hipon. Sige na nga, bibilhin ko na lahat. Pero sa presinto na natin ibebenta sa mga pulis. Sigurado kang may pera ka? Kahit wala, para sa'yo. Hahanap ako. Naglakad sila palayo, magkahawak ang mga kamay habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa Santa Maria. Sa pagitan ng takot at pag-ibig, naglalakad sina Romel at Teresa palayo sa park ng Santa Maria. Ang dating mapayapang bayan ay biglang naging pugad ng dilim at karahasan. Ang basket ng hipon na daladala ni Romel ay saksi ng kanilang paglalakbay. Isang simpleng paninda na naging tulay sa kanilang pagtatagpo. Habang papalapit sila sa presinto, ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw sa kanilang mga yapak. Ang kamay ni Teresa ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Romel. Ang kanyang tungkod ay tumutuktok sa sementong daan. Parang orasan na nagbibilang ng kanilang oras. Sa loob ng presinto, nagkakagulang mga pulis nang makita si Teresa. Alam nilang siya ang babae sa text message, ang susunod na target. Pinaupo nila sa loob ng isang kwarto si Teresa, kung saan naaamoy pa rin ni Teresa ang halimuyak ng mga hipon na dala niya. Hindi niya alam kung kailan siya muling makakakita ng kanyang tindahan, ang kanyang simpleng buhay. Nang sumapit ang gabi, pinayagan ng mga pulis na umuwi si Teresa, pero may 2 pulis na magbabantay sa kanyang bahay. Bago sila maghiwalay ni Romel ay hinawakan niya ang mukha nito at may ibinulong. Salamat, Romel. Hindi lang para sa pagbili ng hipon, kundi para sa pagprotekta sa akin. Ngayon, nakaupo na si Teresa sa loob ng isang mobile patrol. Ang kanyang mga daliri, mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ng mga nangyari. Ang malamig na hangin sa park, ang init ng mga palad ni Romel, ang nakatatakot na boses ng lalaking may ahas na tato, ang putok ng baril na nagpatigil sa kanyang puso. Ang dati niyang payapang mundo ay biglang nagbago. Pero kahit sa gitna ng takot at pangamba, may nag-iinit sa kanyang dibdib. Ang init na dulot ng isang kargador na nakakita ng kanyang tunay na halaga, higit pa sa mga panindang kanyang ibinibenta. Sa kalaliman ng gabi, ang mga ilaw ng Santa Maria ay parang mga mata na nagbabantay sa bawat sulok. Matapos bumaba sa tricycle, naglakad-lakad si Teresa sa pamilyar na daang palabas ng palengke. Ang kanyang tungkod ang tanging gabay niya sa dilim. May kalusko sa madilim na iskinita. Uy, ang magandang binibini.
Nagkita rin tayo ulit. Sino yan? Lumayo ka. Hindi mo ba ako namimiss? Ako yung sa hipon kanina. Ang sarap kaya ng hipon mo? Please, lumayo ka. Ang ganda-ganda mo kasi. Kahit bulag ka, mas maganda ka pa sa mga nakakakita. Bitiwan mo ako. Tulong! Huwag kang maingay. Gusto lang kitang makilala ng mas mabuti. Yeah. Biglang may malakas na alulong ng aso sa hindi kalayuan. Bisit! Ang lakas naman ng... Nang bumalik ang tingin ng lalaki kay Teresa, napaatras siya at napasigaw. Demonyo! Sa dilim ng gabing yun, ang takot ay kumalat sa mga kalsada ng Santa Maria. Parang mabibiyak ang lupa sa pagtakbo ng lalaki. Ang lalaking may tato ng ahas, ang kanyang mga paa ay hindi na sumasayad sa lupa. Parang hinahabol ng isang hindi makitang kamatayan. Ang kanyang muka'y namumutla, basa ng pawis at luha. Ang mga matang dating tigasin at mapang-asar ngayon ay puno ng sindaka. Nanlalaki na parang nakakita ng multo. Sa bawat paghinga niya, ang amoy ng alak ay nahaluan ng matinding takot. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang kanyang mga mata. Umaasang mawawala ang nakita. Ang mga pulang mata ni Teresa na parabang naglalagablab sa dilim. Ang mga ahas na gumagapang sa kanyang buhok, sumasayaw sa hangin na parang mga ribon ng kamatayan. Natisod siya sa batong daan, bumagsak, pero mabilis na bumangon. Hindi siya tumigil at hindi siya lumingon. Ang dating palalo niyang lakad, ngayon ay parang isang batang nawawala sa dilim. Tumama ang kanyang balikat sa poste, pero hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang nakita, ang mukha ni Teresa na nagbago, na parang nanggaling sa pinakamalalim na bangungot. Ang kanyang pagtakbo at ang mga ilaw ng Santa Maria ay parang mga matang tumatawa sa kanya. Ang dating tahimik na bayan na ngayon ay puno ng mga anino. Sa bawat sulok ng kanyang nadadaanan, parang may mga ahas na sumusunod, gumagapang at naghihintay. Ang tato ng ahas sa kanyang diig ay parang nag-aapoy, sumasabay sa ritmo ng kanyang takot. Hanggang sa nawala na siya sa dilim. Ang kanyang mga sigaw ay nahaluan ng iyak at dasal. Isang kriminal na biglang naalala ang pangalan ng Diyos. Sa mga sumunod na araw, wala nang nakakita sa lalaking may tato ng ahas sa Santa Maria. Ang iba ay nagsasabing umalis na siya ng bayan. Ang iba naman ay nagsasabing nababaliw na siya sa isang sulok. Ngunit ang totoo, minsan sa gitna ng gabi, maririnig mo ang kanyang mga sigaw sa hangin. Umuulit ang mga salitang, mga mata at ahas hanggang sa mawala sa katahimikan. Sa maliit na kanto ni Aling Bilen, habang ang usok ng mainit na kape ay umuusok sa ere at ang amoy ng bagong pritong tulingan ay naglalaro sa hangin. Nagkukwentuhan ng matatanda at si Romel. Ang dating tahimik na palengke ay ngayon puno ng mga bulong-bulungan at haka-haka tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Ay, anak, nabalitaan mo na ba? Aba yung mic na yon, yung may ahas na tato. Nakita siya kahapon. Po? Saan po? Sa may lumang tulay, sa gilid ng bayan.
Ay, pero Romel ha, hindi mo na siya makikilala. Parang ibang tao na. Bakit naman po? Kasi, sabi ni Mang Tasyo, ang bantay ng tulay, nakita niya raw si Mike. Pero iba na raw. Naglalakad-lakad, tapos nakatingala. Tapos bigla raw tatakbo. Aba, paulit-ulit daw na sumisigaw. Ano pong sinisigaw niya, Aling Belen? Yung mga mata, yung mga ahas, ganun daw. Tapos, lagi raw niyang hawak ang leeg niya. Yung may tato. Para daw siyang sinusunog. Kailan naman po ito nangyari? Nung gabing umuwi si Teresa. Ay, eto pa ha. May narinig din akong kwento mula sa mga nakatira malapit dyan sa daan. Aba, may nakita raw silang lalaking tumatakbo. Parang baliw daw. Galing sa direksyon kung saan naglalakad si Teresa. Si Teresa po ba? May nangyari po ba sa kanya? Hindi naman. Wala naman. Pero eto ha. Eto yung kakaiba. Naku, pagdating ni Teresa sa bahay niya, tahimik lang daw siya. Walang takot. Parang may anghel na nagbabantay sa kanya, ganon. May sinabi po ba si Teresa? Alam mo, tinanong ko siya kaninang umaga. Ang sabi lang niya, may narinig daw siyang alulong ng aso. Tapos, may malamig na hangin daw. Pagkatapos, wala na. Wala na po? Pero, alam mo bang pinakakakaiba? Eto, walang aso sa lugar na yon. Wala daw nakitang aso ang mga pulis na nagbabantay. Isang mahabang katahimikan. Ay, naku Diyos ko, parang may ibang puwersa na nagbabantay kay Teresa. Hindi lang ikaw, Romel. Abay, hindi lang ikaw. Basta't ligtas siya, Aling Belen. Yun po ang mahalaga. Uy, nako. Mabuti nang may mga taong katulad mo, no? May mga anghel na nagbabantay sa mga taong dapat na binabantayan. Sa labas ng kanto ni Aling Belen, umihip ang hangin ng marahan. May kakaibang tugtugin, parang alulong ng aso sa malayo. O baka naman hininga lang ng mga anghel na nagbabantay sa Santa Maria. Sa sumunod na gabi, tahimik si Teresa sa kanyang tahanan. Tinutunghayan ng mga hipon na hindi niya naipagbili. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Sana'y matakot nito. Sa labas ng kanyang bahay, 2 pulis ang nagbabantay. Binibigyan siya ng proteksyon laban sa mga banta ng sindikatong may koneksyon kay Mike. Ngunit may mga aninong hindi nakikita ng mga mata. Mga espiritong hindi mapipigilan ng sandata o bakal. Maya-maya, narinig ni Teresa ang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Iniisip kung si Mike ba yun o isa sa mga kasama nito. Subalit, sa halip na matakot, isang kalmadong pakiramdam ang bumalot sa kanya nang maramdaman niyang may kakaibang presensya ang naroroon. Tila isang mainit at nagpoprotektang kaluluwa. Nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang dibdib. Sa labas, ang 2 pulis ay napatingala nang marinig ang alulong ng aso sa hindi kalayuan. Isang alulong na tila nagbabadya ng babala. Narinig mo ba yun? Parang alulong ng aso. Oh, pero wala namang aso rito sa paligid. Parang kakaiba. Sa kabila ng kadiliman ng gabi, ang tahimik na bayan ng Santa Maria ay nananatiling binabantayan ng mga nilalang na nasa pagitan ng liwanag at anino. Salamat po. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Si Teresa, bagamat bulag, ay nakakaramdam ng isang liwanag sa kanyang puso.
Isang liwanag ng pag-ibig at proteksyon mula sa mga kaibigang nakikita man o hindi. Inalayan ni Romel si Teresa habang binubuhat ang mabigat na basket ng hipon patungo sa kanto kung saan siya sasakay ng tricycle. Kahit nasanay na si Teresa sa ganitong gawain, ramdam pa rin ni Romel ang bigat ng kanyang dinadala. Hindi lang pisikal, kung hindi pati na rin ang pang-araw-araw na hirap ng kanyang buhay. Alam mo, Teresa, kung kailangan mo ng kasama tuwing gabi, nandito lang naman ako. Malayo pa yung bahay mo eh. Salamat, Romel. Pero ayos lang talaga ako. Sanay na ako sa ganito. Sigurado ka ba? Mahirap din kapag na. Baka may mangulit na naman sa'yo tulad kanina. Kaya ko yan, Romel. Hindi naman pwedeng lagi akong aasa sa iba. Lalo na't bulag ako. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Na wala nang gustong tumulong sa'yo. Ako na nga itong kusang nag-aalok eh. Napakabait mo, Romel. Pero hindi kita pwedeng abalahin sa ganitong bagay. Hindi ko gustong maging pabigat. Kung alam mo lang, Teresa, hindi kita nakikitang pabigat. Ang totoo nga, hinahangaan kita. Salamat. Pero siguro hanggang dito na lang talaga. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako. Napailing si Romel, ngunit nauunawaan na wala na siyang magagawa. Hinatid niya si Teresa sa may kanto at hinihintay na ito ng tricycle ni Mang Ben na siyang nagdadala sa kanya pauwi. Sige, Teresa. Ingat ka palagi ah. At kung sakaling magbago isip mo, andito lang ako. Salamat ulit. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Habang umaandar Raquel, nakatanaw pa rin si Romel sa papalayong silweta ni Teresa. Napabuntong hininga siya. Iniisip kung hanggang kailan magpapanggap si Teresa na hindi niya kailangan ng kasama. Sana dumating ang araw na tatanggapin mo rin ang tulong ko, Teresa. Dahil hindi lang tulong ang kaya kong ibigay sa'yo. Tahimik na siyang naglakad pa uwi, ngunit nasa isipan niya pa rin ang bulag na tindera ng hipon na kahit hindi nakikita ang mundo ay matapang na humaharap dito. Habang pababa si Teresa ng tricycle, ramdam niyang malamig na hangin na tila ba may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Napahinto siya. Pakiwari niya'y may taong nagmamasid. Hinawakan niya ang tungkod ng mahigpit at tinangkang tanungin kung sinong naroroon. Sino ka? May kailangan ka ba sa akin? Naghintay siya ng sagot, ngunit tanging katahimikan lamang ang kanyang narinig. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pagod lang siguro to. Dahan-dahan na siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Isinara nito ang pinto at naglock ng mabuti. Inilapag niya ang kanyang tungkod sa tabi at umupo sa maliit na altar sa sulok, kung saan may munting krus at kandila. Napabuntong hininga siya. Natapos na naman ang isang araw ng pagtitinda. Ngunit alam niyang hindi doon natatapos ang kanyang araw. May ritual siyang ginagawa gabi-gabi. Isang dasal para sa kanyang munting paninda. Ang hipon ang pinagkukunan niya ng kabuhayan. Sa biyayang hipon mula sa dagat, kayaman at kaligtasan sa aking tapat. Sa bawat tibok, sa bawat ulam, protektahan niyo sana ako sa lahat ng panganib at lumbay. O hipon ng dagat, kamanggagawa ng sanlibutan, gabayan mo ang aking bawat hakbang. Sa dilim ng gabi, sa panganib ng daan, ikaw nawang magsilbing tanglawa
sa aking landas. Sabay na napapikit si Teresa habang nararamdaman ang malamig na hangin na pumapasok sa kanyang bintana. Sa kabila ng kaba sa mga mata ng taong nagmamanman kanina, nararamdaman niya ang kalmadong espiritu ng kanyang ritual. Salamat sa biyaya ng dagat, sa pang-araw-araw na kabuhayan. Ikaw ang aking gabay sa lahat ng oras ng kailangan. Ang iyong pananatili sa aking hapag. Iniaalay ko sa iyong pasasalamat at taimtim na dasal. Matapos ang dasal, dahan-dahan ang ipinagpatuloy ni Teresa ang kanyang ginagawa. Tahimik siyang nanalangin, umaasang ang proteksyon ng kanyang dasal ay hindi lamang para sa kinabukasan ng kanyang mga paninda, kung hindi pati na rin sa kanyang kaligtasan mula sa mga mata ng taong nagmamasid sa dilim. Maagang nagpunta si Aling Bilen sa palengke upang bumili ng ilang gulay at karne. Habang naglalakad siya, biglang napansin na wala sa kanyang pwesto ang tindera ng hipon. Si Teresa, ang bulag na tindera. Nagtaka si Aling Bilen dahil sanay na siyang makitang babae tuwing umaga. Nakangiti at matyagang inaayos ang mga panindang hipon sa kanyang maliit na lamesa. Aba, may asa na kaya si Teresa? Bakit hindi ko siya nakita ngayon? Napatigil si Aling Bilen at sinilip ang pwesto ni Teresa. Pero wala talaga ang babae roon. Nakaramdam siya ng kakaibang pag-aalala, lalo na't kilala niyang masipag si Teresa at bihirang lumiban sa pagtitinda kahit pa masama ang panahon. Ilang oras ang lumipas, dumating si Romel, ang kargador sa palengke. Dala ang isang kahon ng isda. Kitang-kitang pagod sa kanyang muka, kaya't nagpunta siya sa tindahan ng kanyang ina para makapagpahinga kahit sandali. Inay, magpapahinga lang ako saglit ha. Ang init ngayon. Nakakadrain. Napansin ni Aling Bilen ang anak at sinamantala ang pagkakataong ito upang itanong kung nakita nito ang babaeng bulag. Oy Romel, nakita mo ba si Teresa, yung tindera ng hipon? Po? Si Teresa? Hindi ko po siya nakita ngayon, Nay. Bakit po? Aba, hindi kasi siya nagbukas ng pwesto niya ngayon. Parang hindi ako sanay na wala siya. Ay baka may sakit, kaya hindi siya nakapagtindahan eh. Napatigil si Romel. Hindi niya inaasahan na wala si Teresa sa palengke ngayong araw. Lalo na't alam niyang mahirap para sa babae ang hindi magtinda. Dahil ito lang ang pinagkukunan niya ng pang-araw-araw na kabuhayan. Siguro nga po, Inay. Baka nagpapahinga lang siya. Matagal-tagal na rin may nagbabanta sa kanya sa palengke, di ba po? Baka naman minabuti niya pong manatili na muna sa bahay nila para makaiwas sa gulo. Abay oo nga ano. Ay baka nga rin. Pero alam mo anak, may narinig akong usap-usapan tungkol sa kanya. Medyo nagdadalawang isip si Romel sa magiging sagot nito. Pero kita ang kuryosidad sa kanyang mukha. Alam niyang mahilig sa chismis ang kanyang ina. Pero hindi siya makaiwas na tanungin tungkol sa kanyang narinig. Ano na naman ang chismis, Nay? Lumapit si Aling Bilen kay Romel at ibinaba ang boses nito na tila ba nais nitong magkwento ng isang sekreto. Sabi kasi nung ilang tao dito sa palengke, abay may kakaiba raw kay Teresa. Parang may pagkaaswang daw. Kasi naman daw, kahit bulag, abay parang nakakaramdam na may mga bagay sa paligid. May iba nga rin na nagsasabi na nakikita raw siya sa gabi. Naglalakad ng hindi natitisod, kahit wala namang kasama. At eto ang sabi, abay aswang daw siya.
Napakunot ng noo si Romel. Hindi niya nagustuhan ang mga narinig mula sa kanyang ina. Alam niyang tsismis lang yun at ng mga taong mahilig manakot at magparatang. Lalo na't iba sa kanila si Teresa dahil sa kanyang kapansanan. Nay, tama na po yung mga chismis. Alam niyo naman siguro kung gaano kabait si Teresa. Bulag na nga siya. Hirap na nga sa buhay. Tapos ngayon, sasabihan pa ng kung Ay, ano-ano. ako naman, Romel. Hindi naman ako naniniwala. Pero hindi mo naman mapipigilan ng mga tao na magkwento. Basta may kakaiba. At tsak na may gagawa at gagawa ng kwento. Di ba nga? Yung iba nga takot sa kanya. Kahit na inay, hindi na ba sila naawa sa kanya? Kung isipin, napakalakas ng loob ni Teresa. Kahit bulag, kaya niyang magtinda mag-isa. Hindi ba dapat mas hinahangaan pa siya kaysa pinagkakalat ng mga chismis? Huminga ng malalim si Romel. Halatang nababanas na rin sa narinig. Naisip niya si Teresa. Ang tapang ng babaeng yon, ang sipag at ang katatagan nito kahit na may kapansanan. Tandaan niyo, inay, hindi porkit kakaiba ang isang tao, ibig sabihin, masama na siya o dapat ng katakutan. Ang hirap ng pinagdadaanan ni Teresa. Pero tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Mas lalo pa nga siyang dapat hangaan ng mga tao dito. Medyo napaisip na rin si Aling Belen dahil sa sinabi ng kanyang anak. Alam niyang may punto rin si Romel. Hindi madali ang buhay ni Teresa bilang isang bulag. At para sabihan pa siya ng mga ganitong bagay, parang mas lalo lang nitong pinapabigat ang kanyang buhay. Oo nga naman, Romel, pasensya na kung nadala ko ng chismis. Alam ko naman na mabuting tao si Teresa. Sana nga lang, tigilan na siya ng mga taong may mga nagkukwento ng ganon-ganon. Yun naman po iniisip ko, inay. Kaya sana, kung makarinig pa po kayo ng ganyan, sabihin niyo sa kanila na walang basehan yung mga sinasabi nila. Lalo lang nilang pinahihirapan si Teresa. Sige. Susubukan kong ipaliwanag sa mga tao, lalo na dun sa mga kumari ko. Tumango si Romel at nagpa siya ng magpahinga muna. Subalit ang kanyang puso ay hindi niya maiwasang mag-alala para kay Teresa. Alam niyang hindi lang bulong-bulungan ang nagbabanta sa babae. May mga tao ring may masamang balak sa kanya. Sa kabila ng pangako niyang hindi siya mananakit ng kapwa, naramdaman niya ang galit para sa mga tao na walang awa kung paratangan ng isang taong gaya ni Teresa na tahimik lang na nagtatrabaho at namumuhay ng disente. Maya-maya, nagpa siyang dumaan sa bahay ni Teresa bago siya umuwi upang tingnan kung naroon ito at kung ayos lang ba ito. Habang paupo si Romel sa tabi ng tindahan ng kanyang ina, hindi siya mapakali sa pag-iisip tungkol kay Teresa. Sanay siyang makita ang babae sa palengke na kahit tahimik ay lagi itong nakangiti. Abala sa pag-aayos ng mga hipon. Ngayon ay wala ito. May kung anong kabang bumabalot sa kanyang dibdib na para bang may hindi magandang nangyari. Bakit kaya wala si Teresa? Baka may nangyaring masama sa kanya. Pero saan ko naman siya hanapin? Hindi ko nga alam kung saan siya nakatira. Nanghina si Romel sa pag-aalala. Alam niyang mahirap para kay Teresa ang mag-isa. Lalo pat bulag ito. Iniisip niyang baka may banta pa rin mula sa mga sindikatong dating nagbabanta sa kanya. O kaya na may saktan siya ng isang taong nagpaparatang sa kanya ng kung ano-anong mga kwento. Kung alam ko lang sana kung saan siya nakatira, pupuntahan ko siya ngayon din. Nais niyang tiyakin ang kaligtasan ni Teresa. Ngunit wala siyang ideya kung saan ito naglalagi.
Hindi niya matandaan kung nasabi na ba ng babae sa kanya ang tirahan nito. At kahit itanong niya sa iba sa palengke, parang mahirap asahan na may makakaalam. Napatingin si Romel sa paligid. Umaasa na baka sakaling dumaan si Mang Ben, ang tricycle driver na sinasakyan ni Teresa pauwi. Alam niyang kilala nitong babae at maaaring makatulong para malaman ang tirahan nito. Mang Ben, sana makita kita. Kung hindi, baka hindi ako mapakalibo ang gabi. Habang naghihintay, hindi maiwasang bumalik sa isip ni Romel ang mga tsismis na narinig mula sa kanyang ina kanina. Naiinis siya na ang isang bulag at mabait na taong tulad ni Teresa ay ikinakabit sa mga usap-usapan tungkol sa aswang. Para sa kanya, hindi patas ang ganoong paratang sa isang taong tahimik lang na nagtatrabaho upang mabuhay. Paano nakakatiis ang mga tao na magsalita ng masama tungkol kay Teresa? Ni hindi na nga siya nakakakita. Pinahihirapan pa ng mga chismis at mga kwento. Nang magtagal ay wala pa ring makitang bakas ng tricycle ni Mang Ben. Tumayo si Romel at nagdesisyong subukan na lang na tanungin ang ilan sa mga kakilala niya sa palengke. Maaring may nakakita kay Teresa sa ibang lugar o baka naman may alam sila kung saan ito nakatira. Lumapit siya sa isa sa mga kapwa niya kargador, si Lando, na kilalang marami ring alam na mga nagaganap sa palengke. Lando, nakita mo ba si Teresa? Yung nagtitinda ng hipon? Si Teresa? Hindi. Wala nga siya ngayon eh. Nagulat nga rin ako. Bakit hinahanap pa siya? Oo. Kasi hindi raw siya nagbubukas ng pwesto ngayon. Naisip ko lang na baka may nangyari sa kanya. Wala akong balita eh. Pero sabi ng iba, parang hindi na babalik si Teresa rito. Ano? Bakit naman? Eh kasi, yung mga chismis, baka natakot na rin siya sa mga sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Bumigat ang pakiramdam ni Romel sa narinig. Alam niyang sensitibo si Teresa at hindi malayong naapektuhan ito ng mga chismis. Pero hindi siya makapaniwala na basta na lamang iiwan ng babae ang kanyang kabuhayan dahil lang sa mga malisyosong usapan. Salamat, Lando. Sana naman, hindi totoong hindi na siya babalik. Naglakad-lakad pa si Romel sa paligid ng palengke. Patuloy ang pag-aalala at ang kagustuhang malaman kung nasaan si Teresa. Napadaan siya sa dati nitong pwesto at kahit wala doon ang babae, ay tila ba nararamdaman niya ang presensya nito sa lugar. Teresa, nasan ka? Sana maayos ka lang. Habang nakatayo siya roon, pinakiramdaman niya ang kanyang paligid. Narinig niya ang tawanan ng mga tao, ang ingay ng mga nagtitinda. Ngunit para sa kanya, may kulang. Ang ngiti at ang presensya ni Teresa. Puno ng ingay ang palengke habang abala ang mga nagtitinda at mamimili. Ngunit sa isang sulok ay naroon si Romel, matamang nag-iisip tungkol kay Teresa. Habang naglalakad siya sa hanay ng mga tindahan, may isang lalaking lumapit sa kanya na tila ba may balak na mag-usisa. Romel! Romel! Nabalitaan mo na ba yung balita tungkol sa tindira ng hipon? Napataas ng kilay si Romel. Kilala niyang baklang bilang mahilig sa tsismis, kaya agad niyang naramdaman na walang mabuting dalang balita ito. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Hindi mo pa ba alam? Parang hindi mo yata kilalang kaibigan mo, Romel. Sabi ng mga tao, magkaro si Teresa may kagagawa ng pagpatay sa mga lalaki na tatagpang patay sa paligid ng bayan. Akalain mo yun? Tumigil si Romel at hindi makapaniwala sa narinig. Alam niyang tsismis lang yun, pero hindi niya maiwasang magalit sa kasinungalingang ipinagkakalat ng binabae. Ano bang pinagsasasabi mo?
Kilala ko si Teresa. Alam kong bulag siya at hirap sa buhay. Pero hindi siya masamang tao. Hindi siya makakapanakit. Lalo nang pumatay. Paano kung hindi mo lang talaga siya kilala ng lubusan? Baka nga siya yung aswang na sinasabi ng mga tao sa gabi nagiging ibang nilalang. Hindi mo ba napapansin? Laging sa paligid niya may natatagpuan mga bangkay. Hindi na napigilan ni Romel ang galit. Tinitigan niya ng matalimang lalaki. Hindi nagpatinag kahit pa sinasabi nitong marami ang naniniwala sa tsismis na yun. Oh, wag mo ko titigan ng matalim, Romel, ha? Hindi ako natatakot. Wala kayong alam kay Teresa. Bulag na nga siya. Pinararatangan niyo pa ng kung ano-ano. Nasaan ang ebidensya niyo? Ano? Puro haka-haka? Pwede naman ha. Bulag daw siya, pero sa gabi raw, nakakalakad siya at hindi natitisod kahit walang tungkod. Hindi ba nakakapagtaka yun? Huminga ng malalim si Romel, pilit na pinipigilan ng init ng kanyang ulo. Kahit pa ganun, hindi ibig sabihin may masama siyang ginagawa. Kaya niya mag-isa dahil sanay na siya. Kung wala kayong sapat na basehan, tumigil na kayo sa pagpaparatang. Hindi mo kami mapipigilan. Ha, bakit? Parang napapansin ko sobrang pagtatanggol mo sa kanya. Baka naman may alam ka, Romel, ha? Baka may alam ka, tinatago mo, ha? Mas lalong uminit ang dugo ni Romel sa patuloy na pang-aasara ng binabae. Pero hindi siya nagpatinag. Ipinangako niya sa sarili na ipagtatanggol niya si Teresa laban sa kahit sino, lalo na't alam niyang walang kasalanan ang babae. Kasi kilala ko si Teresa bilang isang mabuting tao. At kung kailangan kong gawin ang lahat para patunayan sa inyong lahat na wala siyang kasalanan, gagawin ko. Basta't alam kong inosente siya. Sige, inosente na siya para sa'yo. Pero huwag kang magtaka kung isang araw, ikaw na lang ang natitirang nagtitiwala sa kanya. Hindi na sumagot pa si Romel. Ngunit kita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Hindi siya papayag na si Teresa na bulag at nag-iisang nagtatrabaho para sa buhay ay basta-bastang bibiktimahin ng tsismis at ng maling paratang. Handa siyang gawin ang lahat para protektahan ng kaibigan na alam niyang inosente. Habang tumatalikod ang binabae papalayo sa kanya, ipinangako ni Romel sa sarili na hahanapin niya si Teresa at titiyakin ang kanyang kaligtasan kahit na mag-isa lang siyang naniniwala sa babae. Maagang pumunta si Romel sa palengke. May halong pag-aalala at pag-asa na makita si Teresa. Matapos ang ilang araw na pagkawala ng tindera, naroon siya't naglalakad-lakad, nakangiti at tila masiglang nag-aalok ng kanyang panindang hipon. Napansin ng mga tao ang kanyang pagbabalik, ngunit sa halip na simpleng masilayan ang kanyang presensya, marami ang natigilan at nagtaka sa kanyang mga kilos. Dalang mabigat na basket ng hipon, si Teresa ay tila mas maayos at mas maganda kaysa sa dati. Bagamat bulag, may kakaibang sigla sa kanyang boses habang iniaalok niya ang kanyang paninda sa mga dumadaang kalalakihan na parabang may kagandahang hatid sa kanyang tinig. Sariwang hipon! 300 lang kada kilo. Sariwa at masarap. Para sa inyong hapag. Isa-isang lumapit ang ilang mga lalaki. Napapangiti at tila ba naaakit sa kanya. Kahit alam niyang bulag si Teresa, ang mga kamay niya ay sanay at magaan na inaayos ang mga hipon na parabang hindi siya bulag. May kakaibang kumpiyansa sa bawat galaw niya at ang mga dumadaang kalalakihan ay tila ba naaakit sa kanyang sigla at ganda. Aba, Ate Teresa, parang blooming ka ngayon, ha? Salamat, sir. Sana'y magustuhan ninyo itong hipon ko. Sariwa
at garantisadong masarap. Parang iba ang ganda mo ngayon Baka naman may sekreto ka dyan Wala naman, sir. Sipag lang at panalangin ang sikreto ko. Habang abala si Teresa sa pagtitinda, nasa likod lamang si Romel. Pinagmamasdan siya. Napansin niyang parang may kakaibang kasiglahang hatid si Teresa sa mga tao, lalo na sa mga kalalakihan na dati hindi naman napapansin ang kanyang tindahan. Ngunit ngayon, tila mas nabibighani sila sa tindera ng hipon. Hindi mapigilan ni Romel sa sarili ang pagtingin sa kanya. May halong pag-aalala at paghanga sa tibay ng loob ng babae. Biglang lumapit si Aling Bilen, hawak ang basket ng mga prutas at napansin kung paano titig na titig si Romel kay Teresa. Romel, bakit mo ba pinagmamasdan niyang aswang? Hindi ka ba natatakot na ikaw yung sumunod niyang biktima? Napairap na lang si Romel sa sinabi ng kanyang ina, pero hindi siya natinag. Hindi niya kayang pabayaan ng basta na lang paniwalaan ni Aling Bilen ang mga tsismis na wala namang basihan tungkol kay Teresa. Inay, huwag niyo naman pong tawaging aswang si Teresa. Walang basihan ng mga sinasabi ng mga tao. Chismis lang yan. Ay, nako Romel, hindi mo ba napapansin? Iba na ang kilos niya ngayon. Ay, dati tahimik lang siya at hindi namamansin. Pero ngayon, parang may kakaibang ganda siyang hatid. Oy, tingnan mo. Kahit mga lalaki, abay naaakit sa kanya. Hindi ibig sabihin nun, aswang na siya, Nay. Sus! Nagtitinda lang siya gaya ng dati. Tsaka, baka naman nagbago lang siya ng pakikitungo sa mga tao, hindi po ba? Ngunit ramdam ni Romel na may kakaiba nga sa kilos ni Teresa ngayon. Ang dating maingat niyang galaw ay naging masigla na para bang may tiwala na siya sa sarili na hindi nakikita dati. Parang may misteryo sa kanyang mga ngiti. Ngunit kahit ganun, nanatili ang tiwala ni Romel sa kanya. Alam niyang hindi tamang manghusga ng walang sapat na dahilan. Ay nako! Huwag ka na nga magbulag-bulagan dyan, anak. Hindi naman ako naniniwala sa lahat ng chismis. Pero kahit ikaw, hindi ba napapansin mo? May kakaiba nga sa kanya. Huminga ng malalim si Romel, pilit na iniintindi ang pag-aalala ng kanyang ina. Ngunit nananatiling matatag ang kanyang paninindigan. Basta't ang alam ko, Inay, mabuting tao si Teresa. Hindi ko siya iiwan sa mga ganitong paratang. Kahit pa may makita kayong kakaiba sa kanya, hindi ibig sabihin nun, masama na siya. Tumalikod si Romel, ngunit hindi niya inialis ang tingin kay Teresa, na patuloy pa rin at abala sa pagtitinda ng hipon. Pinagmamasdan niya ang tindera, habang abalang inaasikaso ang mga bumibili. At sa kabila ng lahat ng tsismis at mga panlalait na naririnig niya, isang bagay lang ang napatunayan ni Romel sa kanyang sarili, na handa siyang ipaglaban ang pangalan ni Teresa kahit na lahat ng tao ay lumaban sa kanya. Kung may mangyari man, Teresa, nandito ako para sa'yo. Hindi ako magdududa sa'yo. Sa kabila ng mga bulong-bulungan at mga pagtingin ng mga tao, nanatili si Romel sa gilid, patuloy na nagbabantay at umaasa na balang araw. Titigil din ang mga tsismis at makikita ng mga tao ang tunay na pagkatao ni Teresa. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalakas ang hinala ng mga tao sa palengke tungkol kay Teresa. Ang dating tahimik na tindera ng hipon ay naging paksa ng mga lihim na usapan na nakatatakot na tingin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tapat si Romel sa kanyang paniniwala sa kaibigan. Isang gabi, habang pauwi si Teresa mula sa palengke, may sumunod sa kanya. Hindi man niya nakikita,
Ramdam niyang mga yapak nang sumusunod sa bawat hakbang niya. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tungkod. Alam kong ikaw may kagagawa ng lahat ng ito, Teresa. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Huwag ka na magkunwari. Nakita namin kasama mo si Mike noong gabi na yun. Pagkatapos nun, hindi na namin siya nakita kahit na sino. Nagbago ka, Teresa. Kung may nalalaman ka tungkol kay Mike, dapat sabihin mo sa mga pulis. Sasabihin ko sa kanila na may nakakita at ikaw nabulag ka. Nagbago ka ng anyo sa gabi at ang mga mata mo'y nagniningning na parang apoy. Hindi ako tanga, Teresa. Biglang may kaluskos sa madilim na iskinita. Lumitaw si Romel. May hawak itong 2x2 na kahoy. Itigil mo yan! Lumayo ka kay Teresa! Nandito pala ang tagapagtanggol mo, Teresa. Romel, hindi mo ba napapansin? Hindi na siya ang dating Teresa na kilala mo. Romel, umalis ka na. Delikado. Hindi kita iiwan dito! Sa dilim, may kumislap na baril sa kamay ng lalaking nakaitim. Pero bago niya pa ito may angat, may malakas na alulong ng aso sa hindi kalayuan. Biglang dumilim ang paligid at ang mga ilaw sa kalsada ay sabay-sabay na kumukuti-kutitap. Anong nangyari? Sa gitna ng kadiliman, narinig ang mahinang boses ni Teresa. Kung gusto mong malaman ang totoo, tingnan mo ko sa mga mata. Nang bumalik ang liwanag, nakita ni Romel na ang lalaking nakaitim na nakaluhod sa lupa, nanginginig, at ang baril ay nahulog sa tabi niya. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib at ang kanyang mga matay puno ng takot. Mapatawad! Mapatawad! Tumakbo palayo ang lalaki. Iniwan ang baril sa daan. Nang mawala ito sa paningin, humarap si Teresa kay Romel. Romel, natatakot ka na ba sa akin? Hindi ako natatakot sa iyo, Teresa. Hindi ko alam kung anong totoo. Pero alam ko, may dahilan ka. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero tandaan mo, Romel, hindi lahat ng dilim ay kasamaan at hindi lahat ng liwanag ay kabutihan. Sa ilalim ng buwan, naglakad sina Teresa at Romel pauwi. Sa kanilang mga yapak, sumusunod ang anino ng isang malaking aso, bantay at tagapagtanggol ng mga nangangailangan ng proteksyon sa dilim ng gabi. Minsan, Romel, ang mga taong tinatawag nilang halimaw ay ang mga taong pinili ng langit na maging tagapagtanggol ng mahihina. At minsan, ang mga taong iniisip nilang bulag, ang mga taong nakakakita ng higit pa kesa sa nakikita ng mga mata. Patuloy silang naglakad sa gitna ng gabi. Dalawang kaluluwa na nagtagpo sa hangganan ng dilim at liwanag, ng takot at pag-ibig, ng misteryo at katotohanan. At sa bawat hakbang, ang alulong ng aso ay parang awit ng proteksyon sa dilim ng Santa Maria. Sa takip silim ng Santa Maria, habang nag-aayos si Teresa ng kanyang tindahan para umuwi na, lumapit si Romel na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Teresa, sasabayan na kita pa uwi. Delikado na ngayon. Lalo na't may mga nagbabantang masasamang tao. Hindi na, Romel. Kaya ko ang sarili ko. Pero Teresa, paano kung may mangyari sa'yo? Kahit hanggang sa tricycle terminal lang Romel, salamat sa pag-aalala. Pero mas mabuti nang hindi mo ko samahan. Kahit sabihin mo lang sa akin kung saan ka nakatira. Para kung may mangyari. Hindi pwede. May mga bagay na mas mabuting hindi mo alam. Narinig nila ang pamilyar na busina ni Mang Ben, ang tricycle driver na regular na sumusundo kay Teresa.
Teresa, bakit ba ayaw mo magpasama umuwi? May tinatago ka ba? Minsan, ang mga sikreto ay hindi para protektahan ng sarili, kung hindi para protektahan ng mga taong mahalaga sa atin. Dahan-dahang naglakad si Teresa patungo sa tricycle. Ang kanyang tungkod ay tumutuktok sa semento. Parang orasan na nagbibilang ng mga sikreto. Magandang gabi, Romel. Salamat sa pag-aalala. Pinanood ni Romel ang tricycle na unti-unting nawawala sa dilim. Nakatayo siya roon at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Bakit nga ba ayaw mo akong pasamahin, Teresa? Anong sikretong tinatago mo? Sa kalangitan, ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap na parabang ayaw ring sagutin ang mga katanungan ni Romel. Sa hindi kalayuan, may narinig siyang mahinang alulong ng aso at sa isang iglap, parang may nakita siyang malaking anino na sumunod sa tricycle ni Teresa. Naiwan si Romel sa palengke. Ang puso'y mabigat sa mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang may dahilan si Teresa kung bakit ayaw nitong ipaalam sa kanya ang mga lihim ng kanyang buhay. At kahit hindi niya maintindihan ngayon, mananatili ang kanyang tiwala sa babaeng tindera ng hipon na may lihim na itinatago sa dilim ng gabi. Sa munting bahay ni na Romel at Aling Belen, nagmamadaling nagbihis si Romel matapos maghatid ng huling kargada ng isda. Kinakabahan siya at hindi mapakali. Iniisip ang tungkol kay Teresa. Anak, ay sa ka pupunta? Abay kabi na. Susundan ko si Teresa, inay. Hindi ako mapakali. Ano? Ang aswang na yon? Oy Romel anak, baka naman mapahamak ka ha? Hindi mo ba naririnig ang mga kwento tungkol sa kanya? Inay, tigilan na po natin yung mga paratang na yan. Bulag na nga si Teresa. Dinadagdagan pa natin ang hirap ng buhay niya sa maling paratang. Ay pero anak, hindi mo ba napapansin ha? Ay lahat na lang ng lalaking lumalapit sa kanya, abay nawawala. Oh, si Mike, si Tomas, ay tapos ngayon, ikaw naman. Inay, pakiusap. Huwag na po kayong makisali sa mga chismis na yan. Walang basehan yung mga sinasabi ng mga tao. Kawawa naman po si Teresa. Ay paanong walang basihan? Nakita mo na bang may bulag na nakakalakad ng walang tungkod sa gabi? Pero si Teresa, abay kaya niya. Ano naman po ngayon kung kaya niya? Hindi po ba pwedeng nasanay na siya? Nay, alam niyo po, nakakalungkot eh. Na pati kayo, naniniwala sa mga walang kwentang chismis na yan. Natatakot lang naman ako para sa'yo anak. Eh bakit bang tigas ng ulo mo pagdating kay Teresa? Kasi nay, hindi tama na husgahan natin ang isang tao dahil lang sa mga sabi-sabi. Si Teresa, mabait siyang tao. Kahit bulag, nagsusumikap siyang mabuhay ng marangal. Tapos gagawan pa natin ng kwento. Huminga ng malalim si Romel. Kinuha ang kanyang jacket sa may pintuan. Nay, sana po maintindihan niyo. May mga taong tulad ni Teresa na kailangan ng kaibigan, hindi ng mga paratang. Kung talagang may masamang nangyayari, dapat alamin muna natin ang totoo bago tayo magsalita. Ay nako Romel talaga oo. Mana ka talaga sa papa mo. Pareho kayong matigas ang ulo. Hindi po katigasan ng ulo ito, inay. Konsensya po. Hoy, sige na nga. Pero mag-iingat ka anak ha. At kung may makita kang kakaiba. Inay, ang tanging kakaiba lang po dito, kung paanong ang isang bulag na babae ay mas nakakakita ng kabutihan kesa sa mga taong may paningin. Naiwang nakaupo si Aling Belen. Pinagmamasdan ng anak na lumabas ng pinto. Sa kanyang isipan, nag-uunahan ang pumapasok na mga babala at pag-aalala.
Ngunit sa kanyang puso, may munting boses na nagsasabing baka nga tama ang kanyang anak. Na minsan, ang nakamadilim na anino ay nagmumula sa ating sariling takot at pagdududa. Sa labas, nagsimulang maglakad si Romel sa dilim, determinadong hanapin at protektahan si Teresa. Kahit pa ang buong Santa Maria ay nagsasabing may kakaiba sa kanya. Para kay Romel, minsan ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao ay ang manindigan para sa isang kaibigan laban sa mundo ng mga haka-haka at maling paratang. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, naglalakad si Romel sa madidilim na kalye ng Santa Maria. Ang malamig na hangin ay dala ng mga alulong ng aso mula sa hindi kalayuan na tila ba mga babala sa gabi. Subalit hindi siya natitinag. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Teresa. Teresa, sana hindi pa huling lahat. Dapat kong malaman kung bakit ka natatakot. Sa bawat hakbang, lumalakas ang mga alulong. Ang mga anino ng puno ay sumasayaw sa liwanag ng buwan na parabang mga kamay na nagbababala sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Romel sa kanyang paglalakad, determinadong hanapin ang babaeng tindera ng hipon. Hindi ako natatakot. Kahit ano pang sabihin nila tungkol sa'yo, Teresa, hindi kita pababayaan. Biglang may kaluskos sa madilim na iskinita. Napahinto si Romel, nakaramdam ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Ang buwan ay biglang natakpan ng ulap at ang mundo ay lalong dumilim. Alam kong mapanganib ito, pero kailangan kong malaman ng totoo. Kailangan kong protektahan si Teresa. Sa malayo, may nakita siyang anino. Isang babaeng may hawak na tungkod. Mabagal na naglalakad. Ang puso ni Romel ay bumilis ang tibok. Alam niyang si Teresa yon. Teresa? Ngunit bago pa siya makalapit, may nakita siyang iba pang mga anino. Mga lalaking may masamang balak, dahan-dahang sumusunod kay Teresa. Ang mga alulong ng aso ay lalong lumalakas na parabang nagbababala sa parating na panganib. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo, Teresa. Kahit ano pang katotohanan. Kahit na sabihin ng buong Santa Maria na aswang ka. Kahit na mag-isa lang ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang 2x2 na kahoy na dala niya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salita ni Teresa. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Kahit ano pang lihim mo, Teresa. Kahit na ano pa ang totoo. Ako ang poprotekta sa'yo ngayong gabi. Sa madilim na bahagi ng Santa Maria, 2 lalaking naglalakad patungo sa direksyon ng bahay ni Teresa, sina Ben at Carlo. Sigurado ako, Carlo. Dito napunta yung babaeng yun kagabi. Sinundan ko siya mula pa sa palengke. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Matagal na nating binamanmanan niyang Teresa na yan. Alam kong aswang siya. Nagbubulag-bulagan lamang yan. Oo. Ilang buwan na nating pinapanood yan. Kung paano siya maglakad sa gabi nang walang tungkod. Kung papaano nawawala ang mga lalaking lumalapit sa kanya. Ito ng pagkakataon natin. Patutunayan natin sa mga tao na tama ang hinala natin. Na si Teresa ang kumukuha sa mga lalaki sa Santa Maria. Hindi ko makakalimutan kung papaano namin nakita si Mike. Nagbago mukha. Parang nasiraan ng bait. Paulit-ulit na lang na sinasabi yung tungkol sa mga mata raw na nagningas. At ngayon, gagawin din niya yun sa iba. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Para sa iyo to, Mike. Hindi na makagagawa ng masama yung aswang na yan. Tingnan natin kung gaano siya katapang
kapag napaligiran natin ng apoy ang kanyang bahay. Pero dapat, sigurado tayo. Kailangan nating makita mismo ang pagbabago niya para may mapatunayan tayo sa mga tao. Tama. Hintayin natin siya magbago. Tapos doon natin siya huhulihin para makita ng lahat kung ano talaga siya. Tumango ang dalawa sa isa't isa. Sa kanilang mga mata ay nagniningning ang galit at paghihiganti. Galit para sa lalaking nagbago at nawala, at paghihiganti para sa lahat ng biktima ng tindera ng hipon. Mamaya, kapag tulog na ang buong Santa Maria, doon natin gagawin. Tingnan lang natin kung makatatakas pa siya ngayong gabi. Nagsimulang maghintay ang dalawa sa dilim, mga matay nakatuon sa bahay ni Teresa. Sa loob, ang ilaw ay patuloy na kumikislap, parang kandilang naghihintay mamatay sa hangin ng gabi. Sa kalangitan, ang buwan ay nakakubli sa mga ulap na parang ayaw maging saksi sa mga kaganapang magaganap sa gabing yun. Ang hangin ay humihip ng malakas, dala ang mga alulong ng aso mula sa malayo. Isang babala sa parating na unos sa tahimik na bayan ng Santa Maria. Sa dilim ng gabi, dalawang anyo ng lalaking naglalakad. Si Romel, mabilis at determinadong hakbang, at sa likuran niya si Lando na halatang nag-aalinlangan at kinakabahan. Romel, sigurado ka ba dito? Baka naman mas mabuting bumalik na lang tayo. Kung takot ka, Lando, pwede ka nang umuwi. Pero kailangan kong malaman ng totoo tungkol kay Teresa. Pre, di mo ba naririnig? Yung mga alulong? Nakakatakot, pare. Lando, kaibigan kita. Kaya ako hiniling na sumama ka. Gusto kong may makakita rin ng totoo tungkol kay Teresa na mali ang paratang sa kanya. Pero paano kung totoo nga? Paano kung aswang talaga siya? Humarap si Romel sa kaibigan. Seryoso ang tingin. Kung totoo man, kung may ibang dahilan si Teresa, gusto kong marinig muna mula sa kanya. Hindi yung basta-basta na lang maniniwala tayo sa mga kwento. At kung makita natin siyang nagbabago? Kung may makita man tayong kakaiba, dapat pa rin alamin natin kung bakit. Baka may dahilan si Teresa. Baka may hindi tayo naiintindihan. Naglakad sila patungo sa direksyon kung saan huling nakita ang tricycle ni Teresa. Ang hangin ay lumalamig at ang mga alulong ng aso ay lalong lumalakas. Sa dilim, ang dalawang lalaki nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Ang isa dalang pagmamahal at determinasyon. Ang isa namay dalang takot na unti-unting naging matapang. Sa kanilang harapan, ang mga anino ng gabi ay naghihintay at ang mga lihim ng Santa Maria ay malapit ng mabunyag. Sa madilim na daan, patungo sa bahay ni Teresa, naglalakad si Sandra, isang bakla na may dalang flashlight at cellphone. Sa kanyang isipan, gusto niyang patunayan na tamang kanyang hinala ang tungkol sa tindera ng hipon. Nako, mamaya makikita ko. Totoo ang aswang si Teresa. Kaloka, dapat may video ako bilang ebidensya. Ngunit sa hindi kalayuan, nakasalubong niya sina Ben at Carlo. Napangiti si Sandra. Kumikembot itong papalapit sa dalawa na hindi alam ang panganib na naghihintay. Naku, ang gwapo naman ng lalaking ito. Saan kayo pupunta mga pogi? Tumabi ka nga! Ay, ang sungit naman. Bakit? Bakit nandito kayo sa labas? Delikado no ha? May mga aswang daw dito sa Santa Maria. Teka, pupunta ka rin ba kay Teresa? Ay, oo. Gusto kong mag-video. Gusto ko ba-video yung... Hindi na natapos ni Sandra ang sasabihin. Sa isang iglap, inilabas ni Carlo ang patalim at sinaksak si Sandra sa tagiliran.
Carlo, anong ginawa mo? Tarantado yan eh. Ayoko sa mga bakla. Nakakadiri. Ah, Lord, tulong, please! Gago ka! Wala sa plano to! Nakita mo bang may tao sa paligid? Wala akong pakialam. Hindi ko kaya ang mga ganyang klaseng tao. Please, hindi ako masama. Gusto ko lang malaman kung si Teresa ang aswang. Carlo, anong gagawin natin? May dugo! Takbo na tayo bago pa may makakita. Tumakbo ang dalawa. Iniwan si Sandra na duguan sa daan. Ang cellphone nito ay nahulog sa tabi. Nakabukas pa rin ang kamera. Oh, Lord, patawad. Gusto ko lang malaman ang totoo kung aswang siya. Umihip ng malakas ang hangin. Dinadala ang mga alulong ng aso na parang sumisigaw ng pagkahabag. Sa kalangitan, ang buwan ay nakakubli sa mga ulap na parang ayaw maging saksi sa karumal-dumal na pangyayari. Teresa, patawad kung may masama man akong nasabi tungkol sa'yo. Sa hindi kalayuan, ang mga yapak ni na Romel at Lando ay papalapit. Ang gabing dapat sana'y magbubunyag ng katotohanan tungkol sa tindera ng hipon ay nagdala ng ibang uri ng kadiliman. Isang kadilimang gawa ng kamay ng tao. Hindi ng mga nilalang na kanilang kinatatakutan. Sa gitna ng daan, ang dugo ni Sandra ay kumalat sa lupa. Isang patotoo sa karahasan na dulot ng hindi mga aswang, kung hindi mga taong puno ng galit at pagkamuhi sa kanilang kapwa. Biglang lumitaw si Teresa, maliksi, mabilis at walang bakas ng kapansanan sa kanyang kilos. Nakita niya agad na duguan si Sandra sa daan. Sabi ko na nga ba aswang ka nga? Hindi ka naman pala talaga bulag. Anong ginawa niyo sa taong ito? Ikaw pa nagtatanong? Hindi ba? Ikaw ang pumatay dito. Nakita ka naming sumusunod sa kanya. Bakit niyo ipapasa sa akin ang mga kasamaan ninyo? Oo, aswang ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Kayo ng kapatid mong miyembro ng sindikato ang tunay na pumapatay ng mga tao sa Santa Maria. Ngayon, hindi ka namin paliligtasin. Tingnan ko lang. Kung malampasan mo ang baril na ito, hadlang ka sa operasyon namin. Bakit ka nagpapanggap na aswang? Sige nga! Ipakita mo ang tunay mong anyo! Gusto niyo makita? Oh, tingnan niyo! Biglang kumislap ang mga mata ni Teresa sa dilim. Pulang-pula, naglalagablab. Ang kanyang buhok ay parang gumagalaw sa sarili nitong hangin. Anak ka na nga! Tarantado ka, Carlo! Ikaw lang pala ang pumapatay sa mga tao. Tapos ipapasa mo sa amin ang mga kasalanan mo. Sumama pa naman ako sa aking kapatid para hulihin ka. Ben, tumahimik ka. Huwag mong aaminin. Kaya walang awa ninyong pinatay ang bakla kanina. Ikaw talagang mamamatay tao! Carlo, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay? Matagal na kayong pumapatay. Matagal ko na kayong binabantayan. Ngayon, hindi ko na papayagang magpatuloy pa ang inyong kasamaan. Sa paligid ni Teresa, ang hangin ay umihip ng malakas. Ang mga aso sa buong Santa Maria ay sabay-sabay na umalulong. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago. Hindi na ito ang simpleng tindera ng hipon na kilala ng lahat. Sige, subukan lumapit. Ipuputok ang baril na ito.
Hindi ka lang aswang. Monster ka! Mali ka. Akong tagapagbantay ng Santa Maria. At kayong mga tunay na halimaw. Kayong dapat nang mawala. Ang gabi biglang dumilim pa. At ang mga alulong ng mga aso ay lalo pang lumakas. Isang sinyales ng paparating na paghuhukom sa mga tunay na halimaw na nagtatago sa balat ng tao. Sa gitna ng dilim, inilabas ni Carlo ang kanyang baril. Itinuto kay Teresa. Ang kanyang mga matay puno ng galit at paghihiganti. Para ito kay Mike! Pinahirapan mo ang kapatid ko! Sa sandaling yun, may biglang tumula kay Carlo. Si Ben, ang kanyang kasama. Carlo, tama na! Hindi si Teresa ang pumatay kay Mike. Tayo ang may kasalanan! Gago! Tarantado! Walang pasintabi. Pinaputukan ni Carlo si Ben. Natumbay ito at duguan. Traidor ka, Ben! Ngayon, wala nang makapipigil sa akin para patayin ka, Teresa! Tama na, Carlo. Sobra ng dugong dumanak dahil sa inyo. Bago pa muling makapamaril si Carlo, may mga sirena na ng pulis na narinig. Dumating na sina Romel kasama ang mga pulis. Nakataas ang mga baril. Ibaba niyo ang baril! Napapaligiran na namin kayo! Carlo, tama na! Hindi pa huli ang lahat! Hindi niyo naiintindihan! Pinatay niya si Mike! Hindi! Hindi si Teresa! Tayo, Carlo! Tayo ang pumatay kay Mike dahil nalaman niya ang totoo tungkol sa droga! Napatigil si Carlo. Unti-unting bumabagsak ang kanyang mga kamay na may hawak na baril. Hindi! Hindi pwede! Sa ulo ang kamay! Ilaaristo ka namin! Habang dinadala ng mga pulis si Carlo, lumapit si Romel kay Teresa. Nakita niya kung papaano unti-unting bumalik sa dating anyo ang babae. Teresa, totoo ba ang lahat ng ito? Romel, oo, aswang ako. Pero hindi ako katulad ng mga kwento ng mga tao. May mga aswang na tulad ko na piniling maging tagapagtanggol ng mga inosente. Kaya pala ayaw mong may nakakaalam kung saan ka nakatira. Matagal ko nang binabantayan ng Santa Maria. Nakita ko ang kasamaan ng sindikato. Pero hindi ko magawang direktang hulihin sila. Kaya nagpanggap akong bulag na tindera para masubaybayan sila. Hindi ka nag-iisa, Teresa. Kahit ano ka pa, nandito lang ako. Salamat, Romel. Ikaw lang ang taong nagtiwala sa akin ng tunay. Matapos ang gabing yun, unti-unting nalinis ang pangalan ni Teresa sa Santa Maria. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay biglang napalitan ng mga salaysay ng kanyang katapangan at pagtatanggol sa mamamayan. Isang gabi, kasama si Romel. May mga aswang na piniling maging masama, pero may mga tulad ko na piniling maging tagapagtanggol. Hindi lahat ng nilalang na tinatawag nilang halimaw ay masama, Romel. At hindi lahat ng tao ay mabuti. Minsan, ang tunay na halimaw ay nasa loob ng puso ng tao. Sa Santa Maria, patuloy na nagtitinda ng hipon si Teresa. Isang simpleng tindera sa araw at isang tagapagtanggol sa gabi. At sa tabi niya si Romel, ang lalaking nanatiling tapat sa kanyang paniniwala na tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang anyo, kundi sa kanyang ginagawa. Sa bawat gabi, habang ang Santa Maria ay natutulog, may mga tulad kong nagbabantay. Mga aswang na piniling protektahan ng mga taong dating takot sa amin.
At sa bawat araw, may mga katulad kong handang manindigan para sa katotohanan. Kahit gaano pa ito katangi o kahindik-hindik para sa iba. At sa tuwing may kabilugan ng buwan, kapag maririnig ang mga alulong ng aso ng Santa Maria, alam ng mga tao na may mga tagapagtanggol silang nagbabantay, mga nilalang na piniling maging liwanag sa gitna ng dilim.